So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo nagbabalik para magbigay po ng isa na naman pong reaction. And itong pag-uusapan natin ngayon guys ay sigurado ako magkakaroon ng samot-sari na komento or opinion na naman ang mga magkabila ang panig kapag ito ay napanood. Anyway, nag-love shoutout din po kay Sir Olives po ano at sa kanya natin na hihiramin itong video na ating bibigyan ng reaction and tayo naman ay susunod sa patakaran ng Kalingap na after 24 hours, pwede mo nang hiramin ang video ng kung sino man ang iyong gustong re-reactionan. So, inantay po muna natin na makalipas ang 24 oras or isang araw po ano. So ito kasi guys no hindi ko alam kung tama nga ba itong plano po nila ano. Actually ano to idea ni Sir Olives at siya yung mismong nagtanong kay Kalingap Edu kung okay lang sa kanya na muli nilang dadalawin itong si ano po ano si Dalaga para ano dalawa kasing version to dalawa yung pagkakaintindi ko, it's either magkaroon ng second chance or closure. So yan po guys no. And nako at medyo tama ba yung timing? Tama ba yung timing guys na gagawin po nila ito ano? Kasi nasa kalagitnaan po Nasa kalagitnaan ng mga issues na si Kuya Val ay talagang gumagawa ng paraan para matuloy ang mga plano pagdating sa mga demandahan at ito ang pamilya ni Dalaga ay plano na sa Surigao pa yata sasampahan ng kaso. But anyway, hindi 'yun ang ating pinaka main topic for today, no? Ang bibigyan lang po natin ng reaction ay kung ano ang nakapaloob po dun sa video upload ni Sir Olives, no? At kaya ko lang naman banggit yung tungkol kay Kuya Val kasi syempre alam naman po natin yan, no? And hindi ko alam kung anong iisipin ng magkabilang panig kapag itinuloy po ito ni Kalingap Edu at ni Sir Olives po ano. Sigurado marami pong magkakaiba na naman pong opinion dito. So, mas mabuti siguro guys no na panuorin natin yung video habang binibigyan natin ng reaksyon kasi napakahirap po na magdadaldal tayo na wala man lang tayong wala man lang tayong pagbabasihan na isang resibo o kaya video. So samahan po ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito guys at malaya po kayong magkomento kung ano man ang inyong saloobin din sa ating mapapanood at bibigyan ng reaction. And bago tayo tumuloy, syempre mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters. And of course, sa aking mga subscribers guys, mega love shoutout po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta and huwag po nating kalimutang suportahan din ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rob. So, dire-diretso na po tayo. So, let's go! Magbalik yung girl sa kanya. Yung girl ang bumalik sa kanya, di ba? Ano gagawin niya? Tatanggapin niya ba yun? So ayan guys baka ma-misunderstood nyo po yung sinasabi ni Fred. Actually ay katanungan po yon if ever na babalik yung babae kay Kalingap Edu. Sino ba? Alam nyo na kung sino yung tinutukoy niya na babae po dito, no? And ang pakikinggan po natin ay kung ano ang magiging kasagutan ni Papa Ed. So, let's go. Kasi ang may kasalanan yata yung girl, hindi naman ikaw. Uy, Galing grabe nito, yun, Oo. Ang sabi ni Freda ay yung girl naman yata may kasalanan at hindi si Papa Eds at napasagot naman si Papa Eds na ang galing nito Kumbaga kung pag-iisipan natin ang bawat kataga na kanilang binibitawan ay magkakaroon tayo ng panibagong version na naman po ng pangunawa po ano. But anyway, sundan lang po natin kung ano yung pinag-uusapan nila dito. So yan. Pagkakaano ko, magnet, saan ito nagkakabit?
Anong sagot mo doon, bro? Pagpapatawad, gaya ng sinabi ko, yun ang pinakaunang first na gagawin. So, magpakumbaba parehas para mas maging okay ang lahat. Tatanggapin pa ba niya yun? Siyempre, Oo, siya. Magpatawad at magpakumbaba, ano? So, yung mga salita na yun, guys, yung magpatawad. Parang sinasabi na sumasang-ayon si Kalinga Pedro kay ano po ano, kay Freda na sabi ni Freda kanina ay yung girl naman yata ang may kasalanan. Parang ganun po. So hindi na natin uungkatin kung ano man yung kasalanan na yan. So go lang tayo sa flow dito sa video na to ano. And yung last na question kung tatanggapin ni Kalingap Edu pag bumalik nga ang sagot ni Edu, syempre, no? At malalaman natin kung bakit. So, ito. yun ang aral sa Kasi yun yung love ng niya aral eh. na binana ng Diyos sa Oo, atin. tapos maging marunong tayo Sila naman, sila pa rin naman Patawad. talaga. Pinaghihiwalay lang Magmamahalan. sila ng tao. Yun. Kasi Bakit parang ang dami-daming alam nitong si Freda? Buti pa siya may, ano no, kumbaga kahit ganyan siya, ay, ano siya, matino pa rin ang kanyang direksyon ng pag-iisip. Ewan ko kung ganun din ang interpretation ng iba pa. Iba po, pero I'm sure na hindi. Kakaroon din ng iba-ibang ano yan. So, yun. At malinaw din ang kasagutan ni Kalingap Edo, guys, na yun ang turo na pagpapatawad. Kumbaga, ano yan eh, hindi naman kasi, okay, sabi na natin, si lalaki or si babae nagkaroon ng kasalanan, ay kaagad-agad ng scratch, kumbaga eh. Kailangan ano yan eh, titimbangin pa rin kung alin ba yung nasa loob ng isang tao po kung mas mahalaga ba yung kung mas matimbang ba yung mga alaala na nangyari sa kanila, yung mga kabutihan, yung mga mabubuting bagay na nangyari sa kanila sa nung sila ay okay pa o yung pagkakasala na kung ano man na pagkakasala na yan. So, tinitimbang talaga yan, guys. So, tuloy natin. naman, alam naman natin na nasa puso mo pa siya. Uy, Di ba? Siya ay Nandiyan pa ba siya sa puso mo, bro? naging siya parang isa sa part, siyempre sa tagal na nangyari. Mahalagang tao, siyempre. ayun guys, no? At direktang tinanong ni Sir Olives kung nasa puso pa ni Kalingap Edo, hindi man direktang sinagot na oo o hindi. Pero meron siyang adlib na kasagutan na siyempre matagal na nakasama. Kumbaga parang kung bibigyan mo ng matinong sagot, ay parang sinabi na rin niya na oo, di po ba? May siyempre, di ba? So, tuloy natin. Okay Mahalagang tao rin siyempre yan. Yung Bukod sa mahalagang mga- tao. Siyempre, special ba siya? So yun yung pinaka doon no, mahalagang tao. Kasi kahit sino naman siguro sa atin guys no, naka-experience na rin po siguro tayo ng ng ganitong pangyayari na nasaktan tayo sa ang nakapanakit sa atin yung isang taong mahalaga sa atin, importante sa atin, mahal natin, no? Kay kapamilya pamanyan o ano. Pero kapag dumating ang time na medyo tumagal-tagal at bumaba na yung tension, ay nagkakaroon tayo ng pakiramdam na parang gusto nating magpatawad, gusto nating makipag-ayos, di ba? Kasi nga yung memories, napakahalaga po ng memories guys, no? Napakahalaga talaga. Para sa akin yon. So, tuloy natin. Oo, love life. Pahinga muna siyempre. Wala na muna siyempre sa lahat ng mga ay masyadong maingay at saka maraming nangyari. Pahinga muna. Stop muna sa lahat ng mga focus muna sa goal, sa mission. Muna. At yun. Ganun pa man, Sir Olive, saan ka na? hindi tayo magbabago sa pagiging mapagmahal. Okay? Kahit pa man tayo ay guys, Kaibigan kasi sila. dito sa lahat ng mga nangyari. Pero, sa lahat ng mga nangyari, bro, Hmm? hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin siya.
So, same question. Talagang inulit na naman ni Sir Olives, no, kung nasa puso pa rin ni Papa Eds. Yung ano, wala mang pinapangalanan dito guys, pero alam naman natin lahat siguro kung sino itong tinutukoy nila, no. So, yun, tuloy. Huwag na rin natin pangalanan kasi hindi naman nila kinangalanan, no. Buhay yan siyempre, kahit pa paano. Ang isang tao, hindi natin makakalimutan yan eh. Kailangan mo timbangin yung ano. Siyempre, kung gaano kagibat yung pinagdaanan ninyo ng mga ng tao, ano? At kung ano, yung mga nangyaring sakit, eh, dapat, inaano yan, Balance. oo, kung anong pinaka mas mahalaga ba, yung ano, yung galit mo, yung ano, at kung wala, ano naman, medyo nakupas na ang ano, sakit, mas pilit mong ano, makipag-ayos, yun talaga, at wala na. Grabe saktong-sakto yung ating kakatapos lang na binanggit po, ano, yung tungkol sa pagpapatawad, pag humupa na yung iyong nararamdamang tensyon o kaya galit o sama ng loob ay mas pipiliin mo na ayos, no? Kasi yung memories at mas yun nga, titimbangin yung kung alin ba ang mas mahalaga, yung memories, yung magagandang alaala o yung nangyari na hindi maganda o kaya ikinagalit ng both sides o sa'yo. O kaya, kumbaga, tugma. Na, mas magandang makipag ano talaga, kahit sabihin ta ng ano, ano lang tawag dito, yung mga good memories na lalahanin mo para maging okay kayo. Yun ang mahalaga. Ako wala naman akong wala akong sama ng loob. Sana po So yun, no? At wala daw siyang sama ng loob. Wala daw siyang sama ng loob. Kumbaga siguro kung sa kanilang dalawa lang ni girl, kung silang dalawa lang ay mag-uusap siguro, no? Ay kahit hindi iba-vlog, kung silang dalawa lang ay siguro magkakaintindihan tong dalawa eh. Kaya lang kagaya ng sabi ko, parang hindi perfect ang timing na ito kasi nandiyan na yung mga issue sa ngayon. Siguro mas maganda na pinag-usapan ito noong wala pang mga sampahan ng kaso, no? Sa ngayon parang maganda man sana itong plano na ito. Maganda man sana itong pinag-uusapan na ito, guys, no? Kaya lang parang pakiramdam ko talaga, ewan ko din sa inyo, parang maling timing, no? Parang mali yung timing kasi marami nang nangyayari. Marami nang nangyayari at marami na ring nangyari. Gets nyo? Kumbaga, hindi ko alam kung ano naman yung nararamdaman nyo, guys. So, pwede nyong i-share sa comment section kung ano man naman po ang inyong opinion dito sa pinag-uusapan natin. So, tuloy natin to, guys. Pero, kumbaga, ibig sabihin, open ka naman pala magpatawad and open pa sa'yo na Parehas kami siguro. magkaroon ng Yun, guys, narinig nyo yung sinabi ni Kalinga Pedro na sa katanungan ni Sir Olives na kung open pa si Kalingap Edo na magpatawad, at ang sagot ni Kalingap Edo, kung narinig nyo, ulitin natin. Kung hindi nyo narinig, ulitin natin mamaya, no? Pero tapusin ko muna itong aking sasabihin na sabi ni Kalingap Edo, guys, ay parehas naman siguro kami. Ibig niya sabihin, parehas naman siguro silang handa na magpatawad. So, ano ibig sabihin nito? Sila ba ay nag-uusap? Bakit nasasabi di Kalingap Edo ito? So, ulitin natin. At para mas marinig nyo. pa sa'yo na Parehas kami siguro. magkaroon ng Yan, parehas kami siguro. second chance, parang ganon. Second Yan na, chance yung for, second chance na yan. Maging okay.
maging okay, mas maging okay. Mm. Hindi kagaya nung dati. Kumbaga, mas better pa doon. Okay, open ka sa ganun, open ka sa ganun. Pwede mo maging okay talaga. Wala mang problema sa akin. So yun na guys, no, yung ating binabanggit kanina na second chance para mas okay or mas maging okay pa kaysa dun sa mga nakaraan. At ang sagot naman ni Papa Eds ay okay naman siguro. Ulitin ka natin. Parang ano parang kung iisipin nyo, parang wala silang problema eh. Ba't ganun? Oh, maging okay, mas maging okay. Mm. Hindi kagaya nung dati. Kumbaga, mas better pa doon. Okay, open ka sa ganun, open ka sa ganun. Pwede mo maging okay talaga. Wala mang problema sa akin. Sa tingin ko naman sa kanila, pagtingin ko, ko naman, Mm. parang okay din eh. Kasi binisita sila ng sponsor nung pumunta dito. At sabi is, goods pa. Welcome ka pa naman doon. Yun ang maganda. So yun, nagets ko na guys kung bakit, kung saan pinanggagalingan yung hugot or yung mga kasagutan ni Papa Eds dito guys, no, na meron daw sponsor na dumalaw doon at mukhang siguro dumalaw din sa kanya at sabi nga daw ng sponsor ay welcome pa naman daw si Papa Eds doon. Yeah, ito ulitin natin. Ulitin natin guys. So ituloy-tuloy na natin to ha. Hindi kagaya nung dati. Kumbaga, mas better pa doon. Okay, open ka sa ganun, open ka sa ganun. Pwede mo maging okay talaga. Wala mang problema sa akin. Sa tingin ko naman sa kanila, pagtingin ko, ko naman, parang okay din eh. Kasi binisita sila ng sponsor nung pumunta dito. At sabi is, goods pa. Welcome ka pa naman doon. Yun ang maganda. So yun nga ano. Rinig nyo na merong sponsor na pumunta nga daw doon. Alam niya na kung saan pumunta at pumunta rin sa ano at sinabi nga na welcome pa siya doon sa kabila. Nako, sayang no, sayang talaga ito eh, sayang talaga. Ako'y talagang nanghihinayang guys, no? Kasi parang bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang? Sana nung siguro mga 2 months ago nangyari ito, ay siguro dami sigurong matutuwa pa. Or mga 3 months ago, maraming matutuwa siguro pero sa ngayon, magkakaroon na to ng ano eh, kakaroon na to ng maraming ano dito, maraming kokontra. Dahil na, sabi ko nga, nasa kaligitnaan na ito ng ano eh, nasa kaligitnaan na ng mga plano ng kalingap po ano. Sayang guys, sayang talaga to. Bakit ngayon lang? Maganda nga yun. Kumbaga. Yun ang nakakatuwa. So, bakit kaya hindi natin subukan? So yan guys, yung sinasabi ko ha, na actually, ang unang nagkaroon ng idea kung na hindi nila, kung bakit hindi nila subukan na dumalaw doon, ay si Sir Olives talaga. So narinig naman po natin, no? Hindi naman sinasabi or never naman binanggit ni Kalingap Edu na gusto niya na pumunta doon. Kumbaga medyo hesitant pa nga yung kanyang kasagutan. So pakinggan natin. Sa tingin mo? Pwede naman. Wala nang problema. Kung welcome talaga tayo doon, subukan natin para at least malaman natin. Oo. Kasi ang isang bagay, di mo malalaman kung hindi mo subukan eh. Yes. Correct? Tama din naman. Tama din naman na hindi mo malalaman talaga ang kasagutan hanggat hindi mo sinusubukan. No? Kanya nga lang, ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang? Ano ba naman kayo? Nako po. Yan So- talaga ang the best din. Para ma-release yung mga yung sikip sa dibdib mo, yung hirap, Yes. Okay. Para ma-release ang nasa dibdib, yung sikip ng dibdib. So, ewan ko ba sa inyo? para wala nang problema lahat. Actually, naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman ni Papa Eds, no? Kasi sa isang relasyon kasi kapag out of the blue biglang natigil
na hindi naman sila talaga yung nag-decide. Kumbaga, may mga iba-ibang puwersa na nakapagtulak or nakapag-push para mawala, matigil yung kanilang pagtitigilan, ay talagang magkakaroon ng maraming katanungan yan sa kaisipan ng bawat isa hangga't hindi nagkakaroon ng closure, no? Hangga't hindi nagkakaroon ng closure, ay hindi magkakaroon ng kapanatagan ang isip ng bawat isa. Ganoon po kasi yung ginawa tayo ng Diyos na gano'n ang normal na pakiramdam natin. Di po ba? Lalong-lalo kapag naging mahalaga nga sa'yo or minahal mo yung isang tao tapos bigla na lang, boom, naputol. So, ang daming katanungan na sa atin na nakikinood lang, nagre-reaction, ay ano ba alam natin? Ang alam lang naman natin, guys, is kung ano yung mga napapanood natin. Pero yung talagang yung nararamdaman nila, silang dalawa lang, ay wala tayong alam doon. Wala tayong alam kasi minsan sa mga vlogs hindi naman nasasabi talaga yung totoo eh. Minsan may magsasabi na ganito sabihin mo, 'di ba? May mga ganong pagkakataon eh. So, ewan, basta tuloy muna natin, guys. Mm. So, kumbaga, kapag meron tayong pagkakataon, pwede tayong magpumunta doon, parang ganun. Pwede naman siguro. Kung hindi, So yun, guys, no? Si Sir Olives talaga yung nag-ano sa kanya na kung magkaroon sila ng pagkakataon ay kung pwede na pumunta sila roon, no? And si Kalinga Pedro, mararamdaman nyo na unsure kasi pwede naman siguro. Kumbaga, alam nyo na, nararamdaman nyo, naiintindihan nyo kung anong ibig sabihin pagka ganong kasagutan. Hindi yung direkta na, sige, sige, sige. Walang ganun eh, di ba? Kumbaga, nagdadalawang isip pa rin naman siya. Siyempre, alam naman niya siguro yung sitwasyon. And kagaya ka na sabi ko, wrong timing talaga to. Sayang. No? Sayang. Pero siguro kung itong idea nila na ito ay isasangguni muna nila kay Kuya Val, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna, pag-usapan nila ng pribado. At kung ano man ang magiging resulta, kung papayagan sila, why not, di ba? Kapag naman hindi, di huwag nilang ituloy. Hindi pwede yung basta na lang, para sa akin to hindi maganda na basta-basta na lang sila pupunta ron kahit alam pa nila na welcome pa rin sila pumunta ron. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga ano dyan, mga pwedeng mangyari, di ba? So, pasukin kung sakaling ano man, di, Wala ka tayong magagawa. wala tayong magagawa kung sakaling. At least tig-try mo yung yung nasa isip mo na welcome ka pa naman doon, okay ka pa naman sa kanila. alam niyo guys kung bakit ako nagdadalawang isip sa plano nila kasi nangyari na yan nung mamaya meron tayong video clip na papakita po balikan natin yung maigsing video clip na yon yung part 97 po yata yun yung kanilang pagpunta doon. Akala natin okay na kasi nag-usap sila and the day after na nanggaling sila doon ay may mga may mga post itong si girl na parang ano ba, parang baliwala lang yung pagpunta nila kumbaga may post siya na mas kakampihan pa rin niya si di ba? So, kung gagawin nila ulit to, hindi ko alam kung tama ba ang itong plano nila, guys. Ito lang naman ay sarili kong opinion. Pero kung ano man ang plano nila, ay wala pa rin akong magagawa. Ang sa akin lang naman is nag-share ng aking sariling opinion, guys. Kumbaga, kasi yun naman yung sa atin kasi bilang isang lalaki, kailangan kasi natin na gawin yung best or gawin talaga natin yung pinaka pag nagawa na natin and hindi nag-work, doon lang tayo give up. Actually, tama yon, tama 100% na tama yung sinasabi ni Sir Olives
na tayo mga lalaki dapat tayo gumawa ng paraan yung gawin natin ang lahat para ma-save or maging mas maayos. Pero andun pa rin yung katanungan eh. Tama ba yung timing? Andun pa rin. Sayang talaga. Sayang kasi wrong timing to eh. Yun lang naman yun. At least ginawa natin and try natin. Ano bro? Kumbaga, gagawin mo muna. Pag hindi nag-work, doon ka lang give up, di ba? Kasi parang wala kayong closure, parang gano'n. Yun, Oo, wala silang closure. closure. Oo, yun ang pinakamaganda, ang pinakamahirap. True ka. Totoo. Kaya, mas maganda yun, sigurado muna lahat ng bagay. True. Yes. Kasi wala naman mawawala eh. Kaya naman mawala. Walang mawawala talaga. Para at least mapag-usapan nyo. Off-cam, yung talagang hinanakit ninyo sa isa't isa, ma-release. Halimbawa lang, meron pang natitirang konting ganon. At least ma-release na. Siyempre, pag na-release na yon, Tapos na yun. bago maging maayos, di ba? Yes. Kumbaga, hoping na maging ganon para at least maging maayos. Kasi yun naman ang maganda kapag wala sa yung wala kang problema, wala kang kaaway, Tama, walang may galit sa iyo, Yes, walang yun may sama yun talaga maganda eh. May peace of mind kayo. Wala peace of kang, mind ka. wala kang isipin. So, kumbaga, So yun guys, no? At kagaya ng sabi ko, napakaganda. Napakaganda ng kanilang gustong mangyari. Kanya nga lang, pag ginawa naman nila ito na sila lang, na hindi mo na nila isasangguni, eh parang kinalaban na rin nila si Kuya Val, hindi po ba? Sarili kong sarili kong opinion, hindi sa ayoko na gawin nila or what. Ang ina-analyze lang natin is yung sitwasyon sa ngayon. Hindi kaya mas magiging komplikado. Hindi kaya guys. So ang aking kahit ulit-ulitin ko ito na sasabihin, kailangan kausapin muna nila si Kuya Val. But anyway, hindi naman, wala naman silang sinasabi kung kailan nila gagawin ito, na plano na pumunta doon sa di ba? Hindi, wala naman sinasabi. Pero ganun pa man, mas maganda pa rin na pag-usapan nila ito ng closed door. Na sila lang, hindi naman kailangan i-vlog yan eh. Di po ba? But anyway, ito lang ang nire-reaction na naman po natin, itong pinag-uusapan nila. Itong video ni Sir Olive. So, ayaw kong pag-usapan ayaw kong i-connect sa ibang case, ibang mga mga nangyayari. Basta yan lang, dito lang sa Kalingap ang ating iisipin, no? So, tuloy. darating yung araw na pwede tayong pumunta. Sige, totoo. Yun naman pala guys. Darating ang araw na pwedeng pumunta. So, mas maliwanag yun, di ba? Mas maliwanag. At least sinabi ni Sir Olives. Hindi niya sinabi na ura-urada or agad-agad. Kumbaga, darating ang araw na pwede na tayo pumunta. Ulitin natin guys. Ito. Away, Tama, walang may galit sa iyo, Yes, walang may sama yun talaga maganda eh. May peace of mind kayo. Wala peace of kang, mind ka. wala kang isipin. So, kumbaga, Yan. darating yung araw na pwede tayong pumunta. Sige, totoo. So, yun. Darating ang araw na pwede tayong pumunta. Ang sabi ni Sir Olive, so siguro naiisip din niya na hindi rin talaga magandang timing kung ura-urada, no? Kung ura-urada. Siyempre, alam naman siguro ni Sir Olives kung ano yung kung ano yung tunay na sitwasyon sa ngayon po, no? So, tuloy natin. Tingnan natin, no? Ayan. So, ayun mga kalingap, no? Hoping na maging maayos po ang lahat. And yun, sinabi ni Kuya Edo, open siya sa second chance. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Second chance. Hindi naman lahat ng pagkakamali ng bawat isa ay doon mo na siya iuhusgahan. Diba, bro? Tama Kasi ang tao kasi, pag nagkamali yan, hindi mo pwedeng husgahan kaagad doon sa ginawa niya. Meron kasi yan eh, may kanyang dahilan. Yes. Yes. Tama. Hindi natin pwede husgahan agad-agad ang isang tao.
Yun ang dapat nung malaman. Ano ba talaga pinakang dahilan? Bakit nangyari? Kasi may mga dahilan. Hmm. Kaya pang puro hula-hula lang. Kung ibig sabihin, mas maganda pasapin mo ng maayos. Matuklasan mo kung ano talaga na tutong dahil. Maganda yung sinasabi ako naman ni kasi ano, naniniwala Nathan Cute. na kung bakit nangyari ang lahat-lahat na yun dahil sa mayroong tao sa likod. Oo. Yun. May mga multo sa likod ng Oo. Yung para sa akin lang Yun lang yun ang ko. Nakikitang mga dahilan. mga susul. May mga bulong-bulong. Bulong. Yun yun. So yun guys, no, actually, okay naman, maganda yung sinabi ni Nathan Cute at saka ni Sir Olives na kaya nangyari yan dahil may mga tao sa likod, may mga bulong-bulong. Kaya siyempre, siguro, na-pressure din si girl para sundin kung ano man yung, hindi natin masasabi kung hindi natin sure kung merong nagtutulak talaga sa kanya. Kasi halos lahat gano'n yung halos lahat gano'n yung iniisip, eh. Gano'n yung, tinutumbok ng mga pangyayari, ano. But anyway, pakinggan natin saglit itong, recap 'no, na buong akala natin dati ay dito matatapos ang problema at magiging, maayos na lahat kasi may binanggit si girl dito na pinipigilan niyang magsalita itong dalawang tao na para kalabanin si Kalingap Edo kaya yang hindi nila talaga nirespeto si girl po kumbaga pinagpatuloy pa rin nila kung ano man yung gusto nilang gawin para kalabanin si Kalingap Edo. At diyan na, ito yung alam ko na pinag-umpisahan na ng pagsabog ng lahat eh. Nagtuloy-tuloy na, wala na, hindi na napigilan. So ito, pakinggan natin. Tigil na din po yung mga reactor talaga na magtigil na din po. Pinagsasabihan ko rin po sila Dr. Love tsaka si Kuya Regine na wag na nga pong ano yung si Kuya Edo na yung pag-usapan po bagay po po doon. Sinasabihan ko na din po yung sila Kuya Regine o sila. So yun guys, so nung mga panahon na yan ay alam na alam ni girl, no? Alam na alam ni girl kung isa sa mga kung ano yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga gulo-gulo. Kaya pinipigilan niya. Kanya nga lang, yun na nga, sa kasamang palad ay hindi niya napigilan. Kumbaga hindi nila nirespeto yung gusto mangyari ni girl na tigilan nila si Kalingap Edu. Yun ang masaklap kasi hindi nila nirespeto eh. So tuloy. Yun lahat kung walang nagpo-post sa likod niyan eh. Oo. Kasi okay naman dati eh. Kaya Basta bigla na lang isang eh, no? bidlap lang. Ganun na nangyari. kung, So, kung, yun. kung sino man makakasagot nun, sila lang dalawa. Yes. Dapat sila Correct. lang dalawa. Tama. Yun Silang dalawa lang. Kasi sabi ko nga, the more kasi na kino-content yan, the more na ginagawa ng content, especially sa mga reactor, hindi yan matitigil. Walang katapusan. Kasi content yan eh. Oo. So the more na kino-content siya, content din ang kabila, content din hanggang sa Correct. tuloy-tuloy. Hmm. Hanggat walang nagpapakumbaba. Yes. Ganun lang kasi hanggat walang nagpapakumbaba, tuloy-tuloy. Yung pinaka-the-best dyan, huwag na lang pansinin. Tapos, silang dalawang dapat mag-usap ng maayos. Kasi sila yung makakasolve niyan. Yeah. Wala mang iba. Kasi willing naman yata si Edo magpag-usap ng maayos eh. Kahit off-cam lang. Off-cam, siyempre, off-cam. Kasi doon nga sila nasira sa social media eh. Yes. Well, tama. Tama na talagang nasira yung kanilang pagtitingnan sa social media. Ako, kayo guys, sa tingin nyo, okay ba sa inyo na yung plano nila na pumunta doon para makipag-ayos, baka sakaling magkaroon ng second chance or magkaroon ng closure. Dahil yun na nga, meron nga daw isang sponsor na nagpunta ron at pumunta rin dyan at nagsabi na welcome pa naman si Papa Eds doon sa kabila. Kaya ba, anong opinion nyo tungkol doon guys? Nako, ang hirap to. So, anyway, mamaya na natin mamaya magbibigay din ako ng sarili kong opinion
tuloy muna natin to. Nawalan sila ng privacy. Halas, Oo, Sir kaya Nathan, Wala nandiyan talaga. na. Yun yung pinaka Ayos ng ano. pinaka naging problema to, nawalan talaga kayo ng privacy. Kaya Hindi kasi maiiwasan na hindi mawawalan ng privacy silang dalawa dahil nasa social media eh. Kumbaga, nabuo yung EDSI, nagkaroon ng EDSI, nagkaroon din sila ng pagtitinginan at hindi maikakaila yun dahil sa social media. So, at syempre, may mga kapitbahay din si girl, no? Na nagbabantay doon. So, alam niyo na, mga ganun. hindi kayo nagkausap ng ayos, no? So yun na lang, mag-schedule tayo bro. Yan. Schedule. Mag-schedule tayo bro kung kailan. Ay, huwag kayong mag-schedule. Huwag muna. Nako, huwag niyo muna pag-isipan yan para sa akin. Huwag muna kayong gumawa ng schedule. Nako. No? Pwede. Kung willing ka na para at least ay maging maayos, alay mo. Magkaroon kayo ng maayos na closure or kung hindi man closure, panibagong simula. Yun, kung hindi man closure, ay panibagong simula. Yun ang tinatawag na second chance. Grabe. Open ka pa naman doon. Walang problema. Kasi yun naman, alam naman natin na nasa puso mo pa siya. Di ba? Uy, grabe. Siya ay isa, Nandiyan pa ba siya sa puso mo bro? naging, siya eh, parang, isa sa part, syempre sa tagal na nangyari. Mahalagang tao, Kasi syempre. magkirinom kayo sa Mahalagang tao rin, syempre, yan. Bukod Kahit sa pa paano. mahalaga, siyempre, problema sa special ba siya? Nako. Ang ganda sana. Ang ganda ang ganda ng ito mga parang umaamin din talaga ng diretsahan si Kalinga Pedro dito na talagang naging special sa kanya, naging mahalaga sa kanya. At isa pa, hindi niya itinatanggi na hanggang ngayon ay nasa puso pa rin niya. Ganun talaga guys, siguro kapag ka nagmahal ka ng isang tao, hindi basta-basta mawawala sa sa puso mo. Lalo-lalo na ganyan, walang closure. So, pwedeng nag-iisip ka pa rin na mahal pa ba kaya niya ako? May pag-asa pa kaya na magkabalikan kami? Andun maraming katanungan yan. Hanggat hindi man magkaroon ng second chance at magkaroon man lang ng closure, ay yun, parang mas madali nang tanggapin sa sarili na wala na talaga. Hindi kagaya nung pag walang closure, parang ikaw mismo nagbibigay sa sarili mo ng ng pag-asa. Hindi po ba? Tama po ba 'yun? Ito, nagsasalita lang naman ako. Base sa aking mga nakaraan din, siyempre, naranasan din natin yung mga ganyang bagay-bagay, di ba? Mahalagang tao talaga siya dati. Pero yun nga, dahil sa kailangan ta Kailangan mo Mag- ako ulit. maglayo ng konti dati ngayon. Pero yun nga, sabi mo, mas mabuti, mas maging okay. Para at least, Yes. pares okay, di ba? Hmm. Wala kayong tinatagong Pero kung ano-anong sama ng loob. yun yung talaga para maging mas malaya na yung isip mo at puso mo. Yes. Makaano ka sa lahat ng mga nangyayari. So, closure talaga bro. Kung sakali man na i-close. So, ayan bro. Maraming salamat bro. At sinabi mo yung nilalaman ng puso at isipan mo. Ayan. Pero hopefully, maging maayos pa. Yes. Yun yung hoping ko. Kasi sayang yung pinagsamahan. Kami rin naman. Kahit si Rab. Sayang yung pinagsamahan kasi. Yung memories ng pinagsamahan nyo kasi, hindi yan mabubura agad-agad. True. Kasi sa tagal ba naman ng magandang pagsasama, Ay, nako. pag sinagsamahan nyo, napalitan lang yan dahil sa mga marites nga. Yung mga sulsol, di ba? Chismis. Pero Preda, Totoo lahat yan. kaya si Preda ay di dapat Preda, anong gawin ni Kuya Eds? kay Kuya Eds, kung mahal niyo yung isang tao, di puntahan niyo yung isang girl, tapos sila ulit, o mag-usap sila, tapos magkakabalikan naman sila, kasi sila naman talaga yung Bumahalan. mamahalan, o. Meron lang kasi yung mga maninira, tapos nansisira, gayan. Mga gayon. Mga toxic. Oo, yung mga gayon, yung
Yung nambubulong-bulong-bulong mga kung ano-ano. Pero hindi naman pala totoo yung mga ganun-ganun. Gawa-gawa lang. Gawa. Ginagawang ka ng kwento, gayon. Kaya ganun ang nangyari. Oo, no? kaya yung, kumbaga yun sa bubuyog. Pag isang bubuyog, dadami na itong bubuyog. Yung, Madami. oo, yung ganon. Yung kwento ng bubuyo. Grabe talaga si Yung mga ganon, yung, chi. Kung isang daga, Alam niyo guys, mabuti pa itong si Freda, no? Kumbaga, alam niya yung ano, meron siyang alam. Kumbaga, dahil sa mga bulong-bulong, syempre, pagka may nakarinig na naman na isang bubuyog, hanggang sa dadami na yung mga bubuyog, yung mga ganun. Anyway, ang ganda ng naging topic po nila. Ganda rin ng plano nila. Kaya nga lang, kagaya na sabi ko guys, parang talagang, sa akin lang naman to sa akin lang naman to, ay talagang napaka, wrong timing talaga. Kasi, ano na lumalim na yung hidwaan ng magkabilaang kampo. Actually, itong problema ng magkabilaang kampo ay sa kanila talaga nag-umpisa What I mean is yung sa EDSI talaga nag-umpisa yung hidwaan na ito, no? What if nga ang EDSI din na makakapag pakalma ng lahat. Pwede kaya 'yun? Well, di natin alam, pero kung lalagay tayo sa sitwasyon ngayon, ako, nasa kasagsagan And kagaya na sabi ko guys, walang pinaka-the best dito. Kasi maganda rin itong maganda rin itong pinagpaplanuhan ni na Sir Olive sa ni Kalinga Pedro. Walang pinaka-the best dito kundi isang guni nila ang kanilang plano sa syempre sa founder ng Kalingap kasi si Kuya Val kasi actually siya na yung humaharap ngayon. Siya na yung nakikipaglaban kumbaga problema ni Kalingap Rab, problema ni Kalingap Edu, siya na yung bumibit-bit So ngayon, kung biglang tapos gumalaw na, kumilos na si Kuya Val sa ngayon, kumbaga first time na gagawin niya ito Kung dati nagpapatawad siya, madaling mawala yung galit niya. Pero ngayon talagang nagseryoso na siya, naumpisahan na nga niya. And lately, bumili pa rin naman siya ng isang sasakyan para pandagdag sa magiging service nila para sa pagpunta sa Mindanao, para sa mga plano, no? What if naman, pagka sinangguni nila kay Kuya Bal, itong plano nila ay pumayag. Ibang kwento na naman yon, di ba guys? But anyway, okay, ayoko na magdagdag ng panibagong opinion. So yun lang ang aking naiisip sa ngayon na talagang wrong timing at sana huwag nilang gagawin ito na hindi muna nila isasangguni kay Kuya Bal bilang respeto talaga sa tao na nagmamalasakit sa kanila po at humaharap bilang frontliner sa pakikipaglaban sa mga nambabalahura sa Kalingap. Yun lang ang aking masasabi guys. And so hanggang dito na lang and hoping po na na-gets nyo yung lahat ng aking mga sinasabi and if ever na okay naman ay huwag po natin kalimutang pindutin yung like button. Yan lang po at masaya na po ako doon. Like button lang, huwag kalimutang pindutin. So yun guys hanggang dito na lang and magkita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na upload and kung meron po kayong kanya-kanyang opinion ay huwag pong magdalawang isip na ilagay lang po sa comment section. So hanggang dito na lang. God bless po sa lahat and bye-bye po muna. Bye.